Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong puno ng ilaw, may mga aninong patuloy na gumagala, mga nilalang na tila nakakalimutan na ng siyensya, ngunit hindi ng ating mga mata. Kaya mula sa misteryosong aninong naglalakad sa isang kalsadang Indonesian na tila may sariling buhay hanggang sa abandonadong sasakyan na nag-iwan ng isang malamig na marka ng kamay sa loob nito. Isang marka na hindi maipaliwanag kahit ng pinakamatatapang na pulis. Ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na nilalang na nasapol ng mga otoridad sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Misteryosong aninong naglalakad. Isang tahimik na gabi sa isang maliit na bayan sa Indonesia ang nabalot ng kilabot matapos mapansin ng isang lalaki ang kakakaibang nilalang sa labas ng kanyang bintana. Sa gitna ng madilim na kalsada ay may isang itim at aninong figura na tila hindi tao. Tumigil ito saglit, saka gumalaw sa kakaibang paraan na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang isipan. Habang nakatitig sa nakapangingilabot na nilalang, bigla pang lumitaw ang isa pa at ang dalawa'y tila sumayaw ng kabaliwan sa gitna ng lansangan. Ngunit sa halip na umatake o magsalita, naghiwalay ang dalawang anino sa di maipaliwanag na direksyon at saka naglaho sa dilim na parang usok sa hangin. Ang lalaking saksi sa kaganapan ay nanatiling nakatayo sa harap ng kanyang bintana. Natigilan, nabalot ng kaba at puno ng tanong. Ano ang mga nilalang na iyon? Sa mga naniniwala sa multo at mga nilalang mula sa ibang dimensyon, ito raw ay patunay na ang hindi nakikita ay totoo at minsan tumatambad ito sa pinaka-ordinaryong gabi. Number 9. Multo sa gitna ng araw. Hindi na bago ang mga kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim. Ngunit paano kung isa sa mga yon ay mahuli mo mismo sa gitna ng liwanag? Ganiyan ang naranasan ng ilang tao sa isang abandonadong gusali nang makuhanan ng video ang isang kakaibang nilalang na tila hindi kabilang sa mundong ibabaw. Suot ang kulay abong robe at may mukhang puno ng kakaibang marka, ang nilalang ay mistulang espiritong gumagala. Hindi lang dahil sa hitsura nito, kinilabutan ang mga tao, kundi dahil ito ay lumitaw habang tirik ang araw. Ayon sa mga nanonood, ang nilalang ay maaaring isang jinn, isang nilalang mula sa Middle Eastern folklore na kilala sa kakayahang magpakita sa tao sa iba't ibang anyo. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang paraan ng pagtingin nito sa kamera. Parang alam nito na pinapanood siya. Ang video ay nagdulot ng labis na takot sapagkat ang presensya ng isang nilalang gaya nito sa gitna ng araw ay hindi lamang kakaiba, kundi banta sa paniniwala natin sa kaligtasan ng liwanag. Sa pagkakataong ito, maliwanag man ang paligid, ang dilim ay naroroon pa rin. Number 8. Payasong nasa harapan. Isang gabi, habang lahat ay tahimik sa loob ng bahay, isang pamilya ang nakaramdam ng kilabot matapos mapanood ang kanilang doorbell footage. Sa video ay makikita ang isang clown, isang payaso na paikot-ikot sa harapan ng kanilang bahay. Hindi ito mukhang masaya o nakakatawa. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, mapanlinlang at may dalang matinding tensyon. Pinakakilabot sa lahat, tila sinusubukan niyang buksan ang pinto habang nakangisi sa mismong kamera. Habang ang iba'y tumatawa tuwing nakakakita ng payaso, ang gabing iyon ay nagpabago ng pananaw ng buong pamilya. Hindi ito Halloween. Walang party. Wala ring dahilan para may clown sa labas ng bahay nila. Tinawagan nila agad ang pulis, ngunit pagdating ng mga ito, ang nilalang ay parang bula, naglaho ng walang iniwang bakas. Ang tanong ay hindi kung sino siya, kundi bakit siya
nandoon at ano ang balak niya kung nabuksan ang pinto. Number 7, nilalang sa bintana ng dilim. Isang tahimik na gabi ang nabasag ng isang kakaibang presensya. Sa kusina ng isang ordinaryong tahanan, may isang nilalang na dahan-dahang lumitaw sa may bintana. Hindi tao, hindi hayop, kundi isang bagay na tila hinugot mula sa pinakamasamang bangungot. Ang galaw nito'y mabagal, mapanganib, at parang may hinahanap. Nang bigla itong tumangkang pumasok sa loob ng bahay, huminto ito sa kalahating bahagi ng bintana, saka tumitig sa paligid na para bang inaamoy ang takot na. Hindi malaman ng pamilya kung anong nakita nila, ngunit malinaw ang ebidensya sa kanilang na-recover na footage. Ang nilalang ay may anyong humanoid ngunit baluktot ang kilos at ang itsura nito ay tila hindi ginawa para sa mundong ito. Nang hindi ito makita kinabukasan, ang tanong ay nanatili. Ano ang gustong kunin ng nilalang na iyon sa loob ng bahay? At mas nakakakilabot pa, babalik pa kaya ito? Number 6. Sayaw ng kamatayan. May mga nilalang na mas nakakatakot dahil sa kanilang katahimikan, pero ang Serbian Dancing Lady ay ibang klasing bangunggot. Sa gitna ng dilim sa isang lansangan kung saan walang dapat naglalakad, may isang babae na biglang sisulpot at sasayaw sa paraang hindi normal. Ang kanyang galaw ay parang sirang manika, puno ng puot at tila sumusunod sa musika na siya lang ang nakaririnig. Pero huwag mong iisipin na ito'y kakaibang street performance. Dahil kapag huminto siya sa pagsasayaw, doon magsisimula ang tunay na bangungot. Ayon sa alamat, ang babaeng ito ay isinumpang kaluluwa. Pinatawa ng walang hanggang sayaw bilang parusa sa kanyang kasalanan. Pero kung mapalapit ka sa kanya habang siya humihinto, asahan mong hahabulin ka niya na may hawak na patalim. At ayon sa kwento, wala pang nakakabalik. Ang video ng babaeng ito ay kumalat sa internet at nagdulot ng hilakbot sa kahit sinong nakapanood. Maging maingat sa gabi. Baka isang maling kembot lang, ikaw na ang susunod niyang kasayaw. Sa kamatayan. Number 5. Nawalang sarili ng babae. Sa isang tila normal na araw sa Poland, may isang kaganapan na nagpayanig sa buong kapitbahayan. Isang babae ang bigla na lang nagpakita ng kakaibang asal. Tila ba nawala ng kontrol sa sarili at nagkubli sa loob ng kanyang tahanan. Ang mga kapitbahay na labis ng nag-aalala ay tumawag sa mga awtoridad. Pagdating ng pulis, tumambad sa kanila ang isang tanawin na parang eksena mula sa isang horror movie. Ang babae ay sumisilip lamang mula sa bintana, nagtatago at ayaw lumabas kahit anong pilit. Hindi siya na nagwawala, pero ang kanyang katahimikan ay bos nakakatakot. May mga nagsabi na tila sinasaniban siya ng hindi kilalang nilalang. Habang tahimik siyang nakamasid mula sa dilim ng kanyang bahay, ang mga pulis ay nagpakita ng matinding pasensya. Dahan-dahang kinausap siya, umaasang maibabalik siya sa katinuan. Ngunit sa likod ng bawat sulyap niya, may kakaibang liwanag sa kanyang mata. Isang liwanag na parang hindi na kanya. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung anong pumasok sa kanyang isipan o sa kanyang katawan. Number 4. Multo sa kasaysayan. Sa isang lugar na puno ng kasaysayan, muling nabuhay ang takot. Sa Gettysburg, lugar ng isa sa pinakamatinding labanan noong American Civil War, may isang lalaki na nagmamaneho sa gabi nang biglang mapansin sa kanyang kamera ang mga aninong tila sundalo na tumatawid sa kalsada. Hindi ito mga reenactor at lalong hindi ito mga taong buhay sapagkat ang kanilang mga katawan ay tila usok
at ang paggalaw ay sobrang bilis at sabay-sabay. Ang mga nilalang na ito ay pinaniniwalaang mga kaluluwang hindi pa rin matahimik mula noong taong 1863, kung kailan higit sa 51,000 ang nasawi sa loob lamang ng 3 araw. Ang pinagsamang kasaysayan at kababalaghan ay nagbigay ng sobrang kilabot dahil habang ang iba'y dumadayo para mag-aral ng kasaysayan, ang iba'y nakikita ang madilim na bahagi nito. Yung hindi na maibabalik pero hindi rin makaalis. Number 3, lumulutang na halimaw. Gabi-gabi, may mga kwento ng multo at nilalang sa dilim pero kakaiba ang nahuli sa kamera sa isang kalye. Isang nilalang na hindi humahakbang kundi lumulutang sa gitna ng ere. Ang katawan nito ay mahaba, parang tentacle at gumagalaw na tila may sariling utak. Sa ilalim ng mga streetlight, nagmistula itong halimaw mula sa panaginip o mas malala mula sa ibang dimensyon. May isang sandali pa kung saan ang anyo nito ay nagbago, naging parang ahas na baluktot at gumagalaw sa paraang labag sa pisikal na batas. Ang mga nakakita ng footage ay nag-aagawan sa opinyon. Ito ba'y isang UFO, isang demonyo, o nilalang na hindi pa natin natutuklasan? Ang isang bagay lang ang tiyak, kung anuman ang nilalang na ito, hindi ito galing sa mundong alam natin. Number 2, nilalang sa himpapawid. Sa panahon ngayon na uso ang drone, mas marami na tayong nahuhuling kababalaghan. At ito ay isa sa pinaka-nakakakilabot. Isang grupo ng magkakaibigan ang nagpaikot ng drone sa isang abandonadong lugar at hindi nila inaasahang makakita ng isang nilalang na dahan-dahang lumalabas mula sa anino ng isang lumang kubo. Ang kanyang katawan ay maputla. Mahaba ang mga braso't binti at ang kilos nito ay parang nilikhang hindi nilaan para sa liwanag ng araw. Habang nakatutok ang drone sa kanya, tumingala ito at doon nagsimulang manlamig ang dugo ng mga nanonood. Ang paraan ng pagtitig nito ay hindi basta-basta. Ang itsura niya ay parang halimaw mula sa urban legend. Ang sinasabing rock, isang nilalang na tahimik, mapagmasid ngunit mapanganib. Walang sino man ang lumapit pa roon mula ng araw na iyon at ang video ay nananatiling babala sa sino mang gustong mag-eksperimento sa dilim. Number 1, multong sakay sa sasakyan. Isang gabing ordinaryo para sa isang pulis ang nauwi sa isa sa pinakamisteryosong insidente ng kanyang karera. Habang nagpapatrolya, napansin niya ang isang sasakyan na abandonado sa gilid ng kalsada. Nilapitan niya ito dahil tila may tao sa loob. Pero pagdating niya sa mismong pinto at binuksan ito, walang laman, walang tao, wala ni anino. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang bodycam footage na nakuha niya pagkatapos. May pulang marka ng kamay sa loob ng windshield. Isang bakas na imposibleng mangyari kung wala talagang tao sa loob. Ang kamay na iyon ay maputla, tila walang dugo at mukhang hindi galing sa tao. Ang pulis, bagamat sanay sa mga krimen at kaguluhan, ay napatigil at napatanong sa sarili, anong uri ng nilalang ang naiwan sa loob ng sasakyan na iyon. Hanggang ngayon, ang video ay ginagawang halimbawa ng mga hindi maipaliwanag na karanasan ng mga alagad ng batas. Minsan, hindi lang kriminal ang hinuhuli nila, kundi pati mga multong gustong magpasama.